We pray, Father, that you will have mercy on us and that you will open our spiritual eyes and our spiritual ears so that, Lord, each one of us will truly benefit out of this teaching, and that those who have not yet come to the saving knowledge of the Lord Jesus Christ today might be today of their salvation. Lord, we thank you, and Lord, we return to you all glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen. Thank you. Kung ito ang ating pag-aaralan ngayong umaga, verses 7 to 10, ay isasubmit ni Pablo sa isang editorial committee para tignan ang kanyang mga kasabihin o ituturo. Siguro ho, maramihan ng mga churches ngayon ay marami silang mga aayusin. Maraming i-modify, maraming i-edit. Sa makatuwid, ito-tone down ho nila yung mensahe ni Apostol Pablo dito sa aklat ng Romans chapter 11. Sabihin nila siguro ay masyadong controversial yung kanyang mga turo, na parang siya ay naghahanap ng argumento o naghahanap ng pagdidibatihan na hindi naman kailangan. Ngunit alam mo natin na, as I have said, all the writings of the Apostle Paul are written under the inspiration of the Holy Ghost or the Holy Spirit. Kaya there are things na talagang babangga sa ating mga paniniwala. May mga katuruan na maaaring hindi natin nakasanayan na pakinggan ang mga bagay na yan dahil nasanay mo tayo, simula nung tayo naging Kristiyano, na ang mga paborito mo natin o ang mga gusto natin ng mga mensahe tungkol sa Diyos ay patungkol sa kanyang pagmamahal. Gusto lang natin marinig, for many Christians, that God is a God of love, that God is not a God of judgment, and God will always be patient, and His patience will not wear down. Pero yun lamang po ang kalahati ng equation. Hindi mo yun ang kabuuan. It is only one side of the coin. And when we flip to the other side, makikita po natin na ang Diyos din po ay is also God of wrath. Nakita po natin yan sa ating pag-aaral ng Roma. He is a God of righteousness. He is a God of judgment. But He has the, at the end of the day, He has the prerogative to have mercy in whom He will have mercy. At siya ho ang mayroong sovereignty to freely choose ang nais mo niyang iligtas. At ang nais mo niyang buksan ang isip at puso. Kaya ho, si Apostol Pablo ay in obedience to the guidance of the Holy Spirit, he wrote these things. And I believe that if the Bible were, or if the Apostle Paul were to write God's Word today, he will not be intimidated by those people na ayaw ho nilang mapakinggan yung pong mga honest teaching ng salita ng Panginoon. Kaya ho, for some people, they might think na ang turo ni Pablo is so gloomy and so negative. Pero that is the harsh reality of Scripture. Not in a negative way when I say that. Kung hindi ho dahil sa the Bible is really, too concerned. Masyadong concerned ang Diyos, ang kanyang salita, sa kaligtasan ng tao. Ayaw ho ng Bible na band-aid solution lamang ang gagawin para ma-address ang pinakamalaking problema ng tao, which is
being sinful and under the wrath of God. Maraming mga teachings and preachings and ministries that are just so based on a user-friendly approach and method. Kaya ho, people like it, pero it is only a band-aid solution. Natotone down ng gospel, nadadilute yung talagang mensahe ng Ebanghelyo until hindi mo na ma-recognize na yun ay talagang gospel ng Panginoong Jesucristo. It is already a different version of what is truly the authentic gospel, because it was now replaced by a synthetic gospel ng maraming mga tao in the fear of losing people in the church. Kaya ho, again, under the inspiration of the Holy Spirit, ang mga verses na ito ho ay nandito sa Biblia. Ito ho ay magiging malaking pakinabang sa ating kaluluwa. Kaya ho, we should never fall into the mistake of just making a God of our own liking, or trying to create a God that would somehow be subservient, magkakasailalim sa mga bagay na gusto lang po natin marinig. Because pag ginawa po natin yan, tayo ho ay magkakasala ng idolatry. Because that is the very essence of idolatry. Na ikaw ay lumilika ng sarili ng Diyos. Whether in your mind or whether it is something na nilalagay mo dyan sa pader na yung sinasamba. Kaya ho, very crucial na makilala ho natin ang tunay na Diyos na nire-reveal ho ng Biblia, ng kanyang salita. Mahalaga ho yun. Huwag ho natin i-tweak kung sino ang Diyos. Because when you do that, hindi na siya yung Diyos na tinuturo ng mga apostol at ng Panginoong Jesucristo. Kaya ho, dito sa ating pag-aaral ay nagdodraw ng conclusion si Pablo. Yung ating pinag-aralan mo sa verses 1 to 6, kung yung naalala ho, ay yung parang pinaka-flavor and motive ng verses 1 to 6 ay patungkol sa mga remnant. Yung mga isinantabi ng Panginoon na kahit, bagamat sila ay kakaunti lamang, pero sila ay tinawag, sila ay hinirang. Kaya sinasagot ni Pablo yung katanungan na tinakwil na ba ng Diyos totally ang Israel? So sinasabi roon na hindi. Maaring as a nation, the Jews are blind, they are hardened, pero mula sa bansang yon ay meron pong sininggle out, meron pong hinagpik ang Panginoon Diyos para maging remnant niya. At yun ang kanyang pinaalala kay Propeta Elijah. Kung yung, if you remember yung ating pag-aaral ko last time, nakakala ni Elijah ay wala nang ibang propeta maliban sa kanya. Kaya ho, pinapakita dito na bagamat karamihan ng mga Hudyo ay kanila pa rin hindi kinikilala si Jesus bilang kanilang sariling Mesayas o tagapagligtas, hindi ho nangangahulugan na yung kanilang kawalan ng pananampalataya ay totally kinalimutan na ng Diyos ang kanyang mga pangako o nag-fail na yung kanyang mga pangako. Kaya ho yung kanilang pag-reject kay Kristo ay hindi ho nangangahulugan na habang buhay na i-reject ni Christ yung mga Hudyo. Nabanggit ko na pinrest lamang ng Panginoon out of His redemptive script. Pinrest lang niya yung pause button sa kanyang plano sa mga Hudyo. Dahil ang kanyang plano sa panahon mo natin ngayon, in our period, ay para sa mga Gentiles. And the center of that is the church. The church is not to replace the nation of Israel. It is a different entity. Iba ho yun. Ano? At meron pa hong resumption or pagpapatuloy
yung plano ng Panginoon Diyos para sa kanyang bayang Israel. Kaya nga ho, meron pang rapture, meron pang Great Tribulation period, meron pang Millennial Kingdom, and so on and so forth. Meron pang Armageddon. Ang sasama mo natin yun. So, dito makikita natin na yung kanilang rejection ay partial. Hindi ho buo. At yan ang ating makikita sa Romans 11, 1 to 10. Ito ho ay temporary lamang, hindi ho permanente. Yan ang ating makikita sa Romans 11, verses 11 hanggang 32. Kasi ang pag-aaralan po natin sa mga susunod na linggo. Kaya ho, yung kanilang unbelief, yung kanilang kasalanan ho, ang maganda riyan, because God is sovereign, hindi ho niya kayang tigilan ang layunin ng Diyos. Amen? Dahil yung layunin ng Diyos ay nakasalalay ho sa kanyang sovereign niya. Siya ang may total control upang sa kanyang biyaya piliin yung kanyang remnant, yung mga hinirang at yung mga maliligtas. Sabi nga ni Steve Lawson that those who were chosen or elected before time will be justified within time. Ulitin ko, those who were elected and chosen before time, bago pa nilikha ang lahat, will be justified within time. Or there will be a time in their lives, ibig sabihin, na sila ay mapapawalang sala ng Panginoon Diyos or they will be converted. Kaya ho, the remnant, according to God's gracious choice, na ating nakita sa verses 5 and 6, ay hindi ho kailanman nakadepende o nakabatay sa human will or effort. Nakita mo natin sa Romans 9:16 na siyang sinasabi rito. So then, it depends not on human will or exertion, but on God who has mercy. For the scripture says to Pharaoh, verse 17, for this very purpose I have raised you up, that I might show my power in you, and that my name might be proclaimed in all the earth. So then he has mercy on whomever he wills, and he hardens whomever he wills. Kaya ho, ngayon, tignan na natin ang ating passage simula sa verse 7 ng chapter 11. So, 11:7. So, anong sinasabi niya sa verse 7? Sabi niya, ano ngayon? Hindi nakamtan ng bansang Israel ang kanyang minimiti. Okay? Hindi nakamtan. Binabanggit dyan na ang mga hinirang o yung mga elect lamang ang nagkamit nito, ngunit matigas ang ulo ng iba. Okay? But the rest were hardened. Ngayon, dito ho, ay makikita natin na kino-combine o biniblend sa ngayon po sa commentary ni Douglas Moo sa kanyang commentary on the book of Romans. Sabi niya, and I quote, it blends the predestinatory focus of the elect and the hardened with the human responsibility perspective. So, sa madaling salita, ang sinasabi rito ni Paul na yung mga ligtas na, those who are saved because God chose to save them. So, ganun po kasimple ang paliwanag kung bakit sila ligtas. And those who are lost because they refuse to repent and believe the gospel. Okay? Kaya sila sa Tagalog ay ligaw. Ano? Dahil pinresent sa kanila ang Ebanghelyo, ayaw naman nilang magsisi. At ayaw naman nilang paniwalaan ang Ebanghelyo ng Panginoon Yesu Cristo. Kaya, katulad ng ginagawa ko ni Pablo nang madalas noon sa Romans 9, 10 at dito sa chapter 11, ay kanyang binaback up yung verse 7 ng Scripture.
Kaya lagi yung siyang may scripture, at syempre yung scripture na yun ay galing po sa Old Testament. Kadalasan galing mo either kay Moses, galing sa mga prophets, o minsan mo galing sa Book of Psalm. At dito makikita natin na yung kanyang mga ituturo ngayon ay, I believe, galing sa Deuteronomy and Isaiah, at ginagawa ho niya lagi yan para hindi ho siya mapagbintangan na gumagawa-gawa lamang siya ng doktrina niya na sarili. And I think that would be a good cue for every teacher and aspiring teachers of God's Word na we need to always back up our claims and our instructions with Scripture. Dahil we will not go wrong pagka ho laging Scripture ang ating tinitignan or ginagawang source para nung sa gayon po ay hindi po tayo magkakamali o magliligaw ng landas yung mga tinuturuan po natin. Kaya ganoon mo si Pablo. He is always in line with all of God's Word. Kaya yung sinasabi ko ni Pablo sa verse 7 is in line with all of God's Word. So sinasabi ko niya yan, next slide, that if you seek to gain right standing with God on the basis of human works, your heart will be hardened. Tigas ang iyong puso. At ikaw ay makakatamo ng pag-uusga o paghahatol mula sa Diyos. Kaya ho, maliwanag ho yan na tinutukoy dito ni Apostol Pablo. Kung bilang isang tao ho, no, ang tingin natin ay magiging tama ang iyong nakatayuan sa harapan ng Diyos. At ikaw ay aasa sa iyong mga gawa. Ito man ay religion, pagpunta sa church, pagbibigay ng mga tulong, anong mga bagay outside of the favor and grace of God. Ang nakakatakot po dyan ay ang magiging resulta, mas lalong titigas ang puso. And the frightening thing is you will receive judgment from God. So, ano ba yung hardening na binabanggit ko dito, Paul? Na makakatulong mo sa atin dito yung mixi na comment ni John Piper. Next slide, it says, that is what hardening is. Sabi niya, spiritual numbness, blindness, deafness, and the turning of God's good gifts into God-replacing pleasures and God's law into self-reliant labor. So nagkakaroon po ng spiritual na ano ba yung Tagalog numbness? Pamamanhid. Di ba? Numbness. Pagkabulag, pagkabingi. At pagka tayo ay sa ating sariling pagsusumikap, akala natin na yun ang makakapag tulak sa atin para bumukas ang pintuan ng langit at tayo ay papasukin ng Diyos, lalo hong titigas ang puso ng tao. Kaya nga, kahapon, pinag-aaralan mo namin sa men's Bible study namin, yung Gospels. At nandun na kami sa portion na kung saan pinakita na ng Panginoong Jesus yung mga signs and wonders para i-authenticate, para i-back up yung kanyang mga claims na siya yung kanilang long-awaited Messiah. Pero yung gawa ng Espiritu sa ministry ni Christ ay inattribute ng mga Pariseo sa gawain ng diablo. At sinabi nila na hindi mo magagawa yan, sabi nila kay Kristo, kung hindi ka pinahintulutan ng prinsipe ng mga demonyo. So what is attributed, okay, without any doubt, sa Diyos ay sinabi nila gawain ng diablo.
And nagpaliwanag uli ang Panginoong Diyos sa kanila. Pero at the end of the chapter, sinabi pa rin nila na ang taong ito ay may sayad. So, siguro, sabi nila, huwag na natin sabihin siya'y demon scarred. Sabihin na natin, okay, be gracious to him. May sayad na no. And this is really a blasphemous claims ng mga Pariseo. And the more their hearts were hardened. Kaya nga kahit na after the resurrection, nabuhay na ang Panginoon. At verify mismo ng mga soldiers na nagbabantay doon sa tomb na nabuhay ang Panginoon. Dahil matigas na yung kanilang puso, kahit alam nila yung reality na yun, pero ayaw nilang tanggapin. And they have to bribe the soldiers para mag-circulate ng tinatawag mo natin na kasinungalingan para ipakalat mo sa kanila. And so, going back to Israel as a nation, in the next slide, we can see, makita ko natin, that Israel sought righteousness before the Lord on the grounds of their works, not on the basis of faith. Kaya sabi rito sa 11:7, what then? Ano ngayon? What Israel is seeking, it has not obtained. Hindi nila nakamtang ito. Kaya sinasabi rin mo ng next slide, Romans 9, mula verse 30 hanggang 32. Sabi rito ay, ano ngayon ang mga sabi natin? Ang mga hentil na hindi nagsikap na maging matuwid sa harapan ng Diyos ay tinuring na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit ang Israel naman na nagsikap na maging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan ay nabigo. Bakit? Dahil sinikap nilang kalugdan sila ng Diyos sa pamamagitan ng mga gawa at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya. Natisod sila sa batong kapitisuran. Kaya dito makikita natin na ang mga mananampalataya at ang mga Hudyo, rather, yun ang naging problema nila. Gawa, sariling gawa, sa pag-aakala at sa kanilang paniniwala, hindi lang pag-aakala, kundi paniniwala tunay na yun ang makapag-aayos ng kanilang relasyon sa Diyos. Pero nabigo nga sila. At yung mga hintil naman, na sinasabi rito, na hindi nagsikap na maging matuwid. Kasi nangyay sila sa kanilang kasalanan. Wala silang batas, wala silang pribileho, yung mga orakulo ng Panginoon Diyos, pero sila ang nakasumpong, nakahanap. Sila ang kinalugdan ng Diyos. Sabi rin mo sa Romans 10, sa next slide, verses 2 to 4, sabi niyan, sabi ni Pablo, sapagkat saksi ako na sila'y masigasig na maging palugod-lugod sa Diyos. Hindi nga lamang batay sa tamang kaalaman, dahil hindi nila kinilala ang pamamaraan ng Diyos upang gawing matuwid ang tao, at nagsikap silang gumawa ng sarili nilang pamamaraan. Hindi sila nagpasakop sa pamamaraang itinakda ng Diyos, sapagkat, verse 4, si Kristo ang kaganapan ng kautusan upang ituring na matuwid ng Diyos ang sinumang sumasampalataya sa Kanya. Kaya yun, ang malaking problema nga ng mga Hudyo. Masigasig ko sila. Sobrang sipag nila. Parang you cannot outwork them pagdating ho sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Yun nga lang ho, misdirected ang kanilang pagiging masigasig. They are misled. They are deceived
brethren. Dahil hindi ito nakabase sa tamang kaalaman. Ano ba? Bakit hindi nakabase? Kasi nga ho, kanilang kinalikuran o hindi nila kinilala ang pamamaraan ng Diyos para maging matuwid ang tao. So, ibig sabihin, pinresenta na ng Diyos eh. Ito yung paraan. Nandiyan na sa kanilang mga kamay at harapan. Pero sila ay tumalikod at sinabi nila na may mas maganda kaming idea, mas marunong kami sa Diyos, parang ganun na kami sinasabi, meron pang ibang daan. Parang sinasabi nila na, alam nyo, yung mga taong parang sigurista na kung sakaling hindi mag-work ito, meron tayong fallback position, meron tayong option A, B, C, D, etc. Just in case na yung sinasabi ng Diyos na paraan ay will not work. And they might say na, well, siguro ang Diyos nga is sincere and genuine yung kanyang sincerity and concern, pero it might just not work. Kaya just to be sure, because we're talking about eternal matters here, very crucial, kailangan meron tayong pansalo. Meron tayong security blanket. Pero that is just, insulting the wisdom of God. If you don't believe that God is all-knowing and God is all-powerful para i-execute yung kanyang mga plano, gagawa ka talaga ng sarili mong paraan para ikaw ay maligtas o makapasok sa langit. Pero ang nangyayari naman mo dyan ay lalong titigas ang puso mo. Kaya ako, sinasabi in the next slide, sinasabi ko yan, that if you trust on your works to gain righteousness, then you don't need a Savior. So does that make sense then? Di ba? Magtiwala ka, sarili mong gawa, para kakamtan mo yung katwiran. Ano ang lugar ng isang tagapagligtas sa buhay mo? Wala, there's no need for that role. Sa makatuwid, yung ginawa ni Kristo noon sa cross 2,000 years ago, wala akong saysay na. Di ba? So ginagawa ng tao na that God is a moron dahil hindi niya alam yung kanyang ginawa. Ang sinayang lang niya yung kanyang oras at sakripisyo. But Christ did not die in vain, brethren. He was on a mission to rescue sinners because sinners cannot save themselves. Amen? Kaya kailangan ho natin lahat, and I mean lahat po tayo, kailangan natin ng magliligtas sa atin. Kaya if you seek a right standing with God, next slide, na base lamang sa iyong mga gawa, hindi mo nakatulan ng iyong pagmamalaki na siyang pinakaugat ng kasalanan. Alam natin ang pinakaugat kung bakit mo bumagsak sa kasalanan at rebellion si Lucifer ay dahil po sa kanyang pagmamalaki. There was pride in his heart. At nais nila maging Diyos at palitan ang Diyos. Kaya ako, pride ho yan. Na ayaw nating tanggapin na wala tayong anumang bahagi sa kaligtasan. Kaya ang mangyari dyan ay mananatili ho tayo na nasa ilalim ng puwat ng Diyos. This is a hard pill to swallow, brethren. Pero yun ho ang katotohanan eh. Sinasabi ko ni Pablo. Kaya pagka ikaw ay naghahanap lamang ng katwiran, in the next slide, base lamang sa iyong mabubuting gawa, lalong patitigasin ng Diyos ang puso mo laban sa katotohanan at ikaw ay kanyang dadalhin sa magpasawalang hanggan kabuhukan. Sabi ng verse 10, let
their eyes be darkened to see, and bend their backs forever. Kaya, lalong didilim ang kanilang paningin. Susubukan nilang tignan, wala silang makikita, at kahit ang kanilang mga likuran ay mapuuba, ang sabi ng Biblia. Sabi yun ni R.C. Sproul sa next slide. Sabi ni R.C. Sproul, na yung bayan daw ng Israel ay bulag dahil sila ay ginawang bulag ng Diyos. Yung kanilang pagiging bulag ay parusa dahil sa kanilang mga ginawang kasalanan. Ayaw nila makita ang mga bagay ng Diyos, kaya ang ginawa ng Diyos, katulad ng kanyang ginagawa sa pangkalahatang kasaysayan ng kanyang kaligtasan, ay itinakwil ng Diyos ang mga taong ito na nabubuhay sa kanilang bitiing magkasala. Ito yung tinatawag na poetic justice. Ibig sabihin nyo yan, in simple ways, God rewards your good deeds and God punishes you for your sins. Kaya, kung ayaw mong madinig ang salita ng Diyos, mag-ingat ka dahil gagawin kang dingi ng Diyos at hindi ka na muling makakarinig pa. Kung ayaw mong makita kaharian ng Diyos, kahit yung mga bagay na medyo nakikita mo, kahit hindi maliwanag, kahit yun ay aalisin, pupunin sa iyo ng Diyos. Kaya mag-ingat po tayo dahil huwag mo natin hintayin na tayo ay bisitahin ng Diyos ng tinatawag na spiritual na pananamlay. Spiritual letter. Yan ang sabi ho ni R.C. Sproul. So how can you know whether you have been chosen by God? Ito yung pangalawang punto sa natin dito. If you have been chosen by God, you will surely hear, understand, and believe the gospel so that you have a right standing before God through faith in Christ alone. So makikita mo yan sa iyong response, no? Sa Ebanghelyo. Pag ikaw ay pinili, hiniram ng Diyos, yung response mo ay ganito. Hindi ka lang nakikinig kung hindi maunawaan mo at sinasampalatayanan mo ang Ebanghelyo ng Panginoon. Alam niyo, pagtinig na niyo yung parable sa Gospel, halimbawa sa Matthew 13, yung Matthew 13, syempre, ang naunang horon ay Matthew 12, at yun yung mga blasphemous claims ng mga Pariseo. Sila yung mga bulag, hindi nakikita yung kanilang kasalanan, matigas na ang kanilang puso, at they refuse to believe whatever affirmations of the messianic identity ng Panginoong Jesucristo. And because of that, God judged them. Christ judged them by teaching a series of parables, mga talinhaga. Ang isang mahalagang purpose ng talinhaga ay para ikubli sa mga ayaw makinig at sa mga ayaw sumampalataya ang prinsipyo ng kaharian ng Diyos. Kaya nung tinuro ho ni Kristo yung Matthew 13, yung parable of the sower, sinimulan po niya sa parable na yun. Hindi yung maintindihan ng mga Hudyo at ng mga Pariseo. Yung mga Pariseo, nagkakamot ang ulo. For the very first time, they were hearing a spiritual teaching na hindi ho nila maintindihan. Lahat ng kanilang mga training at mga pinag-aralan sa Bible school nila, walang silbi. Eh, tataka ho sila. The parable of the four soils and the seeds. Ngayong tatlong soil ho, yung isa ho ay nasa daanan lamang, yung isa ay puro bato, yung isa ho ay puro pinik, and puro weeds. Yung isa lang ho ang good soil. At dahil yun lamang yung good soil, yun lamang ang nagkaroon ng bunga. 30, 70 fold, 100 fold. At sinasabi ko rin ni Paul, rather ni Jesus Christ, na
yung kategory ng mga Hudyo ngayon ay katulad ng mga bad soil ngayon na walang bunga, walang buhay. Yung mga binhi ngayon na maitanim o naitapon doon, isa lamang yung good soil na meron po. At sinabi, at kahit yung mga alagad, nung una ho, yung mga apostol ni Kristo, sila rin hindi nila naintindihan. Kasi nga, talinghaga. Pero dahil sila ay pinili ng Diyos, and they were willing to listen, to know, and to believe, anong ginawa ng Diyos ho sa kanila? Ang ginawa ng Diyos sa kanila, ang ginawa ni Kristo, sila ho ay isinama sa isang corner at pinaliwanag sa kanila. Sabi ng verse 10 ng Matthew 13, Then the disciples came and said to him, Why do you speak to them in parables? And he answered them, To you it has been given to know the secrets of the kingdom of heaven, but to them it has not been given. For the one who has more will be given, and he will have an abundance. But from the one who has not, so meaning to say, ayaw nilang tanggapin so kaya wala sila. At dahil wala sila, out of their own stubborn will, sabi ng Panginoon dyan, even what they have, ano man ang meron sa kanila, even a small beacon of information, will be taken away. At sabi ni Christ, this is why I speak to them in parables. Because seeing, they do not see, and hearing, they do not hear, nor do they understand. And indeed, in their case, the prophecy of Isaiah is fulfilled that says, You will indeed hear, but never understand, and you will indeed see, but never perceive. At sabi niya, for the people's heart, for this people's heart, has grown dull, mapurol, and with their ears they can barely hear, and their eyes they have closed, lest they should see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and turn, and I would heal them. Pero hindi ko tapos ang Panginoon dyan. Ang sabi niya sa mga apostol, verse 16, But blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. For truly I say to you, many prophets and righteous people long to see what you see, and did not see it, and to hear what you hear, and did not hear it. When Christ was asking the apostles kung sino siya, ang sinabi ni Peter na you are the Christ, the Son of the living God, anong sinabi mo ni Christ sa kanya? Hindi niya sinabing magaling ka talaga manghuhula. Siguro mga manghuhula kayo. Hindi, ang sabi ni Christ sa kanya, Blessed are you, Simon, son of Barjona, for not flesh and blood has revealed these things to you, but my Father in heaven. Kaya alam nyo ho, every Sunday, nandito ho tayo. Kung naiintindihan nyo ho ang tinuturo dito, sino mong nakatayo ho dito na nagpapaliwanag ng salita ng Diyos? Maunawaan nyo ho at pinapaniwalaan nyo. Then you can say that you are blessed. It's a rare thing, brethren, that people open the Bible, whether on their own or on a group study like this, na naintindihan nila. Nabibigyan sila ng insight ng banal na spirito. At naintindihan nila kung paano yun i-apply sa kanilang personal na buhay. Brethren, it is not for the brilliant, for the smart people. It is only for those whom God has chosen to open their eyes and open their ears and to receive the gospel and recognize Christ as Lord and Savior ng kanilang buhay. That is the true blessing that everyone has, because not all eyes can see and not all ears can hear. If you have been chosen by God, you will surely hear, you will surely understand and believe the gospel, so that you have a right standing
before God through faith in Christ alone. If you understand the gospel, you believe the gospel of Christ, you are just so blessed. Right? Among all the peoples of the earth, pinagpala mo tayo ng tunay. So what Israel was seeking here? In the next slide, makikita mo natin na kanilang hinahanap ngunit hindi nila makuha. Ito ho yung katwiran or right standing sa harapan ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo, but those who were chosen, ang mga hinirang, ay nakamtan nila ito. Now, meron mo dalawang observation mo ito na may kailangan. Una-una, the source of our right standing before God does not come from us, but from God's sovereign choice of us. Okay? Those who were chosen, literally, ibig sabihin niya, you were elected by God. Sinulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Wala akong pumersa sa kanya, hindi siya na-influensya dahil nakita niya na magaling ka, matalino ka, mayaman ka, masipag ka, sincere ka. Wala akong pinalaman yung mga anumang bagay. God was not influenced, brethren, by any outside thing na kanyang maobserbahan o makikita. It was all of His grace, brethren, na tayo ay tinawag. Kaya nga, hinumat ng pag-aralan mo natin na bago pa lamang isinilang ang tambal sa Romans chapter 9, at bago pa lamang sila nakagawa ng kahit na anumang kabutihan o kasamaan, dagdag natin yan, ay pinili ng Diyos si Jacob over Esau. Alam niyo ho, kung ang pagkabatayan ay yung kanilang mga gawa, hindi ho pinili ng Diyos si Jacob. Kung napag-aralan niyo na ho yung kanyang biography, sa salitang kali ho, sila ulo si Jacob. Diba? Lahat ng kalokohan, alam niyo. He was living up to his name as a supplanter, a deceiver. He deceived his own father. He deceived his own brother. He deceived his own uncle, si Laban. Okay, he was all over the place, deceiving everyone na pwede niya maloko. Kaya, kung ang basihan ay yung kanyang track record, hindi mo siya qualified. Kung baka sana kung yung less evil ang pipiliin mo, si Esau ang dapat na hiramin ng Diyos. Pero hindi ko ganoon ang kakataran ng Panginoon. Nasa Kanya ang prerogative kung sino ang nais niya piliin. Kaya sabi riyan, Jacob I love, and Esau I hate. Kaya mo, in the next slide, we can see the outcome of God's choosing us is that we have heard, understood, believed the gospel, which provides an undeserved gift of right standing with God. So yun na po yung resulta ng outcome. Kasi sabi outcome. Ito na po yung byproduct na pinili ka ng Panginoong Diyos. No? Kaya ikaw ngayon ay makikinig ka, naintindihan mo, again by God's grace and enlightenment of the Holy Spirit. Kasi kung wala ka namang Holy Spirit, wala ka namang maintindihan in the first place. Ikaw ay sumasampalataya sa Ebanghelyo, hindi ka nagsasawa na mapakinggan ang Ebanghelyo. Kahit araw-araw mong balikan ang Ebanghelyo, mas lalo kang nagiging mapagpasalamat. You are continually amazed by the grace of God. You are always thrilled to share the gospel sa mga tao. Because you are chosen. Hindi lang kami. In the next slide, we can see what Israel did not acquire, the elect did. Those who have put their trust and hope in Jesus obtained
the righteousness that Israel so desperately sought. So ito ay dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Sa pamagitan ng kanyang biyaya na kanyang inaalok sa lahat ng tao. Kaya mo, bilang mga Kristiyano ko, sinasabi mo, bilang mga nakikinig ko, Sunday after Sunday, I think mahalaga na pakinggan natin yung sinasabi ni Pedro nung siya nagsulat na, I think sa 2 Peter, kung sinabi na, make sure of your election and calling. Amen. Mahalaga mo yun. Examine your faith, ang version naman ni Apostol Pablo. Ibig sabihin mo, kung kada linggo nandito mo kayo. Pero ikaw ay nandito lang dahil, well, sinasama ako ng magulang ka. Wala naman akong choice. Hindi, mag-aaway ka. Kung baka bawasan yung baon. At nandito ka kada linggo, pero lagi kang naiinip. At pinapanalangin mo na sana may eksilo ng preaching ni Pastor Dad. Dahil marami pa akong gagawin na ngayong hapon eh. At ang laman ng puso mo ay hindi yung mensahe na pinaparating ng Diyos, kundi meron ibang pinakakaabalahan ng isip mo at ang puso mo. And most of the time, may ginagawa ka sa cellphone mo habang nag-preaching. I think you have to really cross-examine yourself at sabihin mo na ako ba talaga ay Christian? Ako ba talaga ay hinirang ng Diyos? O mas lalo ko lang pinapatigas ang puso ko dahil ayaw ko makinig. Nandito lang ako dahil, well, I have to be here. And even it has happened to even some workers, and I am not referring specifically sa workers ng BSM, but this happens in every single church. Kahit ng mga manggagawa na pipilitan na pumunta ng church kasi nga, hahanapin sila doon ng kanilang ministry head, hahanapin sila ng kanilang pastor, lalo na kung maliit lang yung church, pag wala ka. Di ba? Lalo na pagka mo, nabili mo na yung silya mo, padaling doon. Pagka wala ka doon, huling-huli ka, wala si sister, wala si brother. So, sabihin mo sa sarili mo, kailangan nandun ako. Kahit na-late ako, basta check attendance ako. Pero, that is not Christianity. That is not the characteristic of a chosen, of a remnant, or being part of the remnant ng Panginoon Diyos. Kung wala akong naiintindihan kada linggo, ano ko? Maliban na lamang kung ikaw ay hindi nakakaintindi ng Tagalog o English. Okay, we understand that. Pero outside of that, brethren, then there's something wrong. You need to desperately cry out to God and ask that He will have mercy on you to open up whatever is closed in your life. Nang sa gayon ay makita mo yung glory ng mukha ng Panginoon in the gospel of the Lord Jesus Christ. So that this preaching every Sunday will not be like a parable thing na magiging isang talinhaga lamang na naintindihan mo yung pinapanood mo sa teleserye, naintindihan mo yung pinapanood mo sa Netflix, yung mga niresearch mo sa company na naintindihan mo, pero pagdating sa Biblia, wala kang naintindihan. That is a cause of spiritual concern. And I hope you come to that point na ito ay maging concern sa yung spiritual na kalagayan. Because life on this earth is not permanent. One day, brethren, sasarado mo ang tabi sa buhay mo. It will be over. And while we breathe and move, God is giving us
this blessed opportunity. God is spreading a table. Dito ho, nabanggit dito yung salitang table dyan, that talks about two things: bounty, the blessing of provision, and secondly, fellowship. Every Sunday, we are treated to a bounty from God's Word. Ano ho? And kaya sa akin ho, kahit mag-overtime ako sa salita ng Diyos, okay lang sa akin. Physically, nakakapagod mo yun, di ba? Very draining. Pero, if I am guided by the Holy Spirit to continually teach, at magdagdag ng konting minuto, gagawin mo natin yun, because we want a banquet, we want to feast, we want to devour God's Word. At hindi mo magturo ng superficial, ng mababaw, na pamamaraan ng pagtuturo ng salita ng Diyos. I mean, if people can go on to watch a marathon movie in Netflix and the teleseries sa television, we do not understand why they have issues kung mag-overtime lang ng konti ang preaching. Yan ang isang bagay na hindi mo, you might say na, kasi ikaw yung natutulog dyan, pastor. Pero hindi mo. Dahil nung hindi pa ako pastor, pagka ho yung pinapakinggan kong preaching ay isang oras lang, bitin na. Parang nagre-reklamo ko na parang kulang yung oras, bitin. Kaya ho, yes, there might be such a thing as an overload or information overload. Pero ang sa akin ho, God is not expecting us, and I am not expecting all of you to be able to remember everything na nakapakinggan mo. But only the main points and the main stress at yung mga bagay mo na ina-address ng Panginoon sa ating mga puso. Yun ang mahalaga na huwag mo natin kalimutan. The rest, pwede mo nang kalimutan kasi hindi naman mo tayo pastor. Hindi naman tayo mga theologians dito na we have to accurately, outline everything na nare-receive natin dito. And at the end of the day, it is the application of what we have heard na siyang mahalaga sa Panginoon. Amen? So, yan ho ang ating panalangin. And let me also affirm that if you are here every Sunday and you cannot wait for Sunday to come, and you cannot wait for the preaching of the Word to be delivered unto you, and you have the joy of receiving it by faith and the thrill to still understand the gospel even though you have heard it over and over and over again, and you delight to do the will of God, then, as the Bible says, you are indeed in the right company of those who have been chosen and those who are part of the remnant of the earth. Again, hindi mo yung paramihan. You cannot see a traffic jam papuntang DLC. You will see a traffic jam papunta sa concert ng SB19 at saka ng BIMI. Mahabang linya, pagbili ng ticket. Yung iba mag-overnight para matulog. You don't see that in churches. Kahit na libre sa church. And over there you have to, you need to pay from your hard-earned money. But there is a remnant. They might be few. Sabi nga ako ng isang classic movie, you goodness. Those who have been called and blessed, because they have eyes to see, they have ears to hear, and that is all, giving back all the glory and honor unto God, because this is not
because of flesh and blood, but because God, in His grace, opened our eyes and revealed the Father to us. Tayo manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, maraming salamat na po kayo. Tinatakilang